Ito lang, ipaliwanag ko lang ng bahagya sa inyo. Nung panahon ng EDSA People Power, ang talaga makapangyarihan nung time na yon, walang iba kung hindi si Cardinal Sin. Alam naman po natin yan. Pag si Cardinal Sin ang nagsalita, iba na. Diba po? Iba na ho. Sa katunayan, siya nga ho yung tumawag eh. Nanawagan, di ba? Naalala nyo, nanawagan ho siya nun. Pumunta tayo sa EDSA, protektahan natin yung mga sundalo na ano, di ba? Siya nanawagan nun, nagpuntahan ng tao sa EDSA. Kaya lang, because of many things that happen in our country, and especially the revelation of PRRD during his term na 6 years, nakita natin na merong hypocrisy sa loob. Di ba ho? At yan ho'y pinaliwanag ni Pangulong Duterte. At mababasa nyo yan, yun dun sa libro. Ano ba yun? Ano bang libro yun? Altar? Secret of... basta ganun. Binigyan pa nga ako ni Pangulong Duterte nun eh. Yung ano. Dahil doon medyo na-shake it. And, kunyang OFW, salamat po at Karen May. Ano ho ba ang simbahan ngayon? Ano ho ba ang masasabi nating makapangyarihan simbahan ngayon? Okay? Maari sabihin ninyo SMNI. Pero hindi ho simbahan ho kasi yun. Maaring sila ho'y makapangyarihan in a sense dahil sila lamang po ang speaking media, okay, na lumalaban ho. Pero hindi natin makukonsider na entire simbahan yon. Kibuloy, maybe, is good in yung ginawa niya sa SMNI. Pero pagdating ho sa simbahan, I don't think meron ho siyang masasabi nating tao na susunod ho sa kanya. Hindi ho talaga yung siya yung nakikitang figure. Okay? Pero, merong isang simbahan na nananatiling makapangyarihan. In a way, pag sinabing black voting, eto ho yun. Paano ko mapapatunayan? Simple lang ho. Tuwing eleksyon, sino ho ba ang pinupuntahan ng mga politiko? It only means sila ho ang makapangyarihan. Kung dati, pinupuntahan ng mga politiko itong si Cardinal, yung bas-bas ni Cardinal Sin, pahalik-halik sa sing-sing. Di ba? Tama, mali? Ngayon, iba na. Ibang-iba na ho ang henerasyon ngayon. Ngayon po, dito na ho nagbabaw sa Iglesia ni Cristo ang lahat po ng politiko. Lahat ho. No exemption. Lahat po ng politiko humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Pansinin nyo, pag nag-birthday yung kanilang pinakapinuno, lahat ng politiko bumabati. Napaka-importante niyan. Kasi ho, sila ho ang merong black voting. Malaking bagay ho yan. Napakalaking bagay ho yan. At pag sinabi mong black voting sa kanila, hindi ho yun nagbabago. As in weird nga eh. Kasi hindi naman sa weird. I mean, something na strength nila. Talagang pag sinabi nila a day before yung kung sino iboboto, kumausap kayo ng Iglesia ni Cristo, hindi ho magsasalita kung sino yun. Ewan ko pansin ko yan kasi marami rin akong kaibigang Iglesia ni Cristo. Pag kaya hindi ho talaga nila sasabihin, hindi ho nila, ganun ho sila united. Ganun ho sila katindi. Diba ho? Yun ho, napaka ho yan. Marami hong akusasyon sa kanila, marami hong ganyan-ganyan, pero hindi nyo mapapagkaila ang kanilang unity. Yan ho talaga may unity. Pag sinabi ng pinuno, ito boto nyo. Di ba? Ayan pag tumakbo ko. Joke lang. Hindi po ako tatakbo. biro lang po. Anyway, eto nga ho, sila ho yun. At eto na matindi. Okay, eto matindi. Diretso na kagad tayo sa punto. Mamaya na yung lalabas natin si Marcoleta. Kasi ho, eto hong INC, kagabi ho, nakatanggap ako ng tawag. Sa isang kaibigang opisyales na aking pinagkakatiwalaan. Ipagkakatiwala ko ho ang aking buhay dito sa tao na ito. As in, ganun ko ho siya. Para ko na ho itong mentor,
Tatay, although mas mukha ako matanda. Kuya, ano ko ho ito? Ito yung talagang masasabi kong malapit sa akin. Hindi ho ito magsasalita para ho ako ipahamak. At ang mensahe niya, bye. Nanonood sa yung pamunuan ng INC. Mula daw sa Central. Naku po, sabi ko. Baka ipatigil ako niya. Sabi niya, stop. Ay, hindi ba pala? Kikibuloy pala yun. Mali. Hindi. At nais nilang iparating na tutol sila sa People's Initiative. Sabi ko, okay. Bakit nila nais iparating? Sabi, at gusto nilang mabanggit mo ito sa iyong live. Sabi ko, okay, sige. No problem, kasi galing naman po sa kanila eh. At sabihin ko daw, A1 information ito. A1 information galing sa central office ng INC. Ito pa. Ang sabi nga, challenge mo yung mga kababayan natin na nasa kapatiran ng INC. Alam nila yan. Sa pamunuan na tutol sa hakbang na ginagawa ng House of Representatives, which is etong pirma. Tutol sila. Ang tanong ko kaagad, bakit ako? Ang dami-dami naman po dyan. Pwede naman nila ilabas yan sa mainstream media. Para baka sabihin nila, nagpe-fake news ako dito. Ayoko yan, sabi ko. Baka madali ko dyan. Ang problema, nilabas na pala ho nila ito. Pero hindi pinipick up ng mainstream media. Mukhang pinapatay yung istorya. Ganun katindi. Kaya nga, lumalapit na sa'yo para lumabas sa iyong channel. Abay, pambira. Hindi, alam niyo ho ba, iyan ang isa sa dahilan kung bakit hindi ho ako nakapag-live kagabi. Siyempre, iniisip ko na maigi. Alam mo yun, nag-iisip ako na maigi. Habang nag-iisip ako na maigi, nakatulog ako. Yung pala yun. Dami mong palusot, banat ba? Hindi ha, totoo. So, yun ho ang siste. Hanggang ngayong umaga, nakatanggap po uli ako ng text. Inaabangan nila yung live mo. So, ito ho, nag-live po ako. At ang sabi pa, naku ito, patay tayo, may dagdag pa. Ang sabi pa, para talagang masabi mong A1 information yan, i-challenge mo ang mainstream media. Mainstream media, hoy! Makinig kayo! Mainstream media, makinig kayo. I-challenge ko daw kayo. Kausapin ninyo ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Tanungin nyo, totoo bang tutol sila sa pirma? I-challenge ko daw. Sige. Mainstream media, ha? Kung gusto nyong pabulaanan tong sinasabi ko, bakinig ho, kayo na ho, lumapit sa Iglesia ni Cristo. Sigurado ako may kontak kayo. Kausapin ninyo yung spokesperson nila. Tanungin nyo, totoo ba tong sinasabi nito ni Banat Bay na napakaingay, aga-agang ingay-ingay? Totoo ba na kayo ay hindi pabor dito sa People's Initiative? Bakit ho nila ito sinasabi? Kasi nga po, People's Initiative. So para kung sinasabi na nila sa mga kaanib nila, ito daw ay, huwag kayong pipirma dyan. Huwag kayong pipirma. Dahil yan po ay tutol daw sa inyong center office. Kaya nga ito di umano ito
Di umano, ito ay galing ho mismo sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito po ay sinabi ho sa akin ng isa kong katiwa-tiwala akong opisyal. Sobrang tiwala ko ho dito da I'm willing to put my name. Ha? Kung sakasakali hong bahala ho kayo, kausapin nyo na ho. Kung sakasakaling itanggi ho ito ng Iglesia ni Cristo, magsosorry ako. Sasabihin kong mali pala ho yung opisyal na nagsabi sa akin. Pero, maniwala ho kayo sa akin, mapapagkatiwalaan ko itong opisyal. Hindi ako ito ihuhulog. Hindi ako ito ay talagang sinusuporta natin at matalik na nating naging kaibigan. Kaya naman, actually, sa totoo lang, medyo tulog na nga ako kagabi, di ba? Dapat magla-live ako. Pero ngayong umaga, talagang na ho nila ako. Ngayon, ito ang tanong dito. Ito ang tanong. The next performance will start momentarily.